What's up sa inyo mga kalits? So, andito na naman ang inyong Papa Jack upang magbigay sa inyo ng mga tutorial, tips, and discussion about sa Bergman, Suzuki Bergman. So, ngayon, pag-usapan natin, rear shock. So, nakita nyo naman doon sa intro video natin. Yan, kasyang-kasya yung rear shock na may canister or yung may baso dito sa Suzuki Bergman natin. So, bago tayo magkaroon ng installation, pakita ko sa inyo yung installation. Konting discussion muna tayo about sa rear shock. So, bakit nga ba may baso? So, ano nga ba yung difference ng stock na shock versus may baso na rear shock? So, yung stock na may baso kasi sorry. yung stock kasi is though hydraulic naman siya, same lang sila dito sa may baso. So, parehas lang silang hydraulic. So, ang difference lang nila is yung wala siyang baso, yung sa stock na shock. So, yung play kasi ng Bergman na stock, okay naman yan siya. Maganda naman talaga siya yung pagka-play niya. So, kahit na tipong lubak-lubak na. Kasi ang ginawa ko dyan, pagkalabas ko ng kasa, o pagkakuha ko sa kanya, dinamo kagad siya sa lubak. Sinadya ko siyang idaan sa mga lubak. Okay naman siya. So, ang nangyari lang kasi talaga, itong YSS na shock natin. So, actually sa SkyDrive ko kasi talaga siya. So, tinry ko siyang ikabit dito sa Bergman natin. So, nagkaroon tayo ng konting modifications. So, balik tayo dun sa advantage ng may baso na rear shock. So, sa may baso kasi na shock is unlike sa normal na stock shock lang na ganun, is yung pag once na mag-pump siya, ma-exceed niya na yung pinaka-capacity weight, yung pinaka-weight na needed lang sa kanya. Ang mangyayari dun, katagalan, ang tendency dun, puputok siya or yung tinatawag natin na leak sa mismong shock. So, unlike sa mismong may baso, ang purpose nun is once na ma-exceed niya yung capacity weight, yung excess na oil na nako-compress is mapupunta siya dito sa may baso. No? So, wala siyang tendency na mag-leak or pumutok. Kasi yung mga nako-compress or sobrang oil, na siyempre sobrang load, overload, mapupunta yan siya dito sa may baso natin. So, yun yung purpose ng may baso. So, additional na lang din kasi is yung mga may baso, may tinatawag siyang spring reload or yung adjustment ng tigas o lambot ng shock. So, ang purpose kasi nun is mas magkakaroon ka ng adjustment if halimbawa gusto mo is medyo matigas yung spring mo o gusto mo medyo malambot yung spring mo. So, may tinatawag din kasi tayo na rider sag, no? So, yun, kino-compute yun siya. So, ang purpose nun is para magkaroon ka ng balance or parang yun yung pinakabatayan mo para mas mag-function ng maayos yung shock mo. So, pag para ma-compute, meron kasi tayong standard na percentage na sinusunod pagdating sa rider sag. So, pag halimbawang 25% is yun yung parang mga racing yan eh. Hindi pong pag halimbawang may grip banking, gusto niya more on stability, ayaw niya ng masyadong maalog na shock. So, 25% dapat ng rider sag is yun yung ginagawa natin sa shock natin. So, next natin dun is yung 33%. So, 33% is combination siya ng performance saka comfortability. So, next dun is yung 40%. So, yun yung more on comfort na lang talaga siya. Yung sinasabi kong yung pinaka-sinasabi ko na rider sag, ito yung travel from dito to dito. Dito. So, susukatin mo yan siya. So, yung total niyan, yun yung pinaka-travel ng shock mo. So, yung computation ng rider sag, ginagawa yun, susukatin mo siya eh. So, maglalagay ka ng point dito. So, for example, dito yung point mo. Yan yung tinatawag ng point A. Tapos, dito naman yung point B. Sa mismong gilid ng crankcase cover. So, sukatin mo yun siya. Balik tayo sa front camera. Yung rider sag, para makompute mo yun siya, yun nga, point A to point B. Sukatin mo yun siya. Tapos, without without load. So, wala siyang rider na nakasakay. So, yung total nun
set aside mo muna siya, tapos mag-set ka ulit ng point A to point B. So, may rider naman siya doon, tsaka with OBR. Iba yung computation mo with rider, with OBR. So, for example, yun nga, yung second measurement natin, with rider na siya, point A to point B, less mo lang yun siya. Tapos yung total nun, yun yung i-calculate mo sa mismong pinaka-travel ng shock mo. No? So, percentage. So, yung percentage nung ka magbe-base. Kung halimbawa more on comfort ka, 40% yung i-require mo na rider sag ng mismong shock mo. So, yun yung doon pumapasok yung spring reload na features ng isang shock. So, doon siya ma-adjust. Doon ka magkakaroon ng adjustment para ma-adjust mo yung pinaka-rider sag mo. So, ako kasi, ang ginawa ko, more on performance saka comfortability. So, doon ako sa 33% na base. Doon naman tayo sa mga factors na i-consider natin pag halimbawa magpapalit tayo ng rear shock. So, kasi yung stock shock ng Bergman is masyado siyang mataas. Depende sa riders. So, depende sa mga gumagamit. So, ako kasi 5'6" yung height ko. So, okay naman sa akin yung 330mm na stock. So, etong pinalit ko is 330mm siya. So, sa mga factors na i-consider, so, meron akong tatlo. So, una, yung forma. So, forma. Kasi, ang ganda nga naman kasi tignan eh. Siyempre, aminin na natin, mga Pinoy talaga, more on aesthetics yan. So, ang gagawin natin dyan, kahit sabihin na natin na hindi naman kailangan, ilalagay natin yan sa motor natin. So, pero kung sakali, ito kasi, forma siya, pero hindi nako-compromise yung performance. No? So, next na factor na i-consider mo is yung much better performance. Yun nga sabi ko kanina sa yung spring preload. So, meron pa kasing tinatawag na mga rebound saka compression. So, yung compression, yun yung pagbaba ng shock. So, na-adjust din yun siya pag halimbawa gusto mong mabilis bumaba yung shock mo. No? So, sunod dun is yung rebound. So, yung rebound naman is yung pag-angat naman ng shock. So, ito, ang tawag doon is fully adjustable na mga rear shock. So, ito kasing akin is hindi siya talaga fully adjustable. So, meron lang sa kanyang features is yung tinatawag natin spring preload. So, yung actually kasi nung binili ko to, wala pang mga budget meal na fully adjustable. Ngayon, meron ng Racing Boy na BD series. Yun nga lang, available lang siya sa mga dual shock. So, meron din yung isa, SPN shock. Yan, fully adjustable siya for around 8,000 or 5,000 lang siya. So, yung mono shock niya, 5,000 ata. So, yung dual shock niya is around 8,000. Fully adjustable na yun siya. Meron siyang spring preload, meron siyang rebound adjustment, saka meron din siyang compression adjustment. So, balik tayo sa factor na sinabi ko, yung pangalawa is yung much better performance. So, pag halimbawa magpapalit ka ng shock mo, i-consider mo na siya na mas maganda yung play niya compared mo dun sa stock shock. Yun nga kasi yung sabi ko, yung stock shock nga lang kasi is katagalan, pag na-exceed niya na yung weight na recommended sa kanya, possible magkaroon siya ng leak. Unlike dito sa may baso kasi, yung napupunta sa kanya, yung nako-compress niya na oil, so napupunta siya dun sa may baso. So walang tendency na mag-leak siya. So pangatlong factor is yung height preferences mo. So malamang yan ang i-consider ng iba bakit gusto nila magpalit ng shock. Kasi yung sa Suzuki Bergman kasi masyadong mataas. So normally kasi yung typical Pinoy height around 5'3", 5'2". So ganun yung madalas na height ng mga kapwa natin riders na gusto pa rin gumamit ng Bergman. So kahit nasabihin mong ganun yung height niya, siyempre magpapalit ka na ng shock. Magpapalit ka na lang ng shock para magamit mo pa rin yung Suzuki Bergman. So yun yung mga factors na i-consider mo sakaling gusto mong magpalit ng rear shock na unlike sa stock shock. So yung next video natin ngayon is yung installation na. So, pakita ko sa inyo yung mga modifications, pakita ko na rin sa inyo yung pros, pakita ko na rin sa inyo yung mga cons niya. No? So, kasi kahit naman ng mga modification may cons yan. Sa inyo na lang kung paano mo siya paano mo siya tatanggapin, kung paano mo siya sasabihin na okay naman siya, hindi naman siya ganun major factor para makompromise yung performance ng i-modify mo. So, sa ginawa kong to, I guess hindi naman siya ganun ka major. So, minor cons lang naman siya. So, pakita ko sa inyo yung cons niya kung bakit
pakita ko muna sa inyo yung mga cons na yun bago ka magkabit ng ganitong rear shock. Okay? Pinaka-installation process natin. So, di ko na siya actually pinaklas eh. Pakita ko na lang sa inyo yung mga modifications. No? So, kung sakaling magbabalik or magtatanggal ka ng stock shock mo, I recommend na tanggalin mo na rin muna yung buong fairings sa body fairings para mas magkaroon ka ng access. So, tatanggalin mo naman dyan upuan, yung side fairings, no? So, side body. So, nut lang din naman siya, tsaka bolt. Masukat na yun. 12. Hindi, sorry, 14. Tapos, may nut pa yan doon sa loob, sa pinakaloob niya. Dito, okay. So, sa baba, 12 yan siya, 12. So, pag maglalagay ka ng aftermarket na shock, so, yung pinaka-eyelet, so, yung bushing kasi niyan, rubber bushing, so, yung sa stock, hindi mo natatanggalin yun. Yung eyelet lang yung kukuhain mo doon, yung parang aluminum o stainless ba yun na bakal na bilog. So, ililipat mo siya sa aftermarket shock na bibilin mo, na ilalagay mo. No? So, once na ikabit mo na yun siya, ganyan yung magiging forma. Pero bago mo makabit yun, ayan muna. Ganyan yung tabas na gagawin mo sa kanya. So, disregard mo na lang din yung ano na yan, hindi yan cons. Disregard mo yan siya kasi ano yan eh. Dati pa yan siya sa ano ko, sa SkyDrive ko. So, hindi yan nakuha dito sa Bergman. Sa SkyDrive ko yan siya nagkaganyan. No? So, pag magtatabas ka, susukatin mo lang naman siya. Ang ginamit ko lang dyan is cutter lang. Ayan. Okay, kita dito. So, ito yung sabay bandang tangke. So, sa ilalim, ito yan siya. Ayan. So, though dikit siya dito, though dikit siya dyan, hindi naman yan nakaka-affect kasi hindi naman gumagalaw yan siya. So, tukod yan siya dyan. So, nakita nyo naman doon sa intro video natin, hindi siya nakakaabala. No? Yan, ganyan yung pinaka-tabas na gagawin mo sa kanya. Kung sakaling gusto mong maglagay ng sa taas na baso na rear shock. So, yung cons naman niya, yun nga, is yung ganito. If alimbawang mas preferred mo maglagay ng yung parang tapakan sa pillion rider mo, siyempre, wag mong gagawin yan. Pag preferred mo na maglagay ng ganun. So, yung pangalawa, kasi yung tire hugger natin. Yan. So, may nag-comment na rin sa mga YouTube videos natin saka sa Facebook. Parang sumasayad nga daw yung canister sa mismong tire hugger. So, as I've checked, nilagyan ko siya ng parang tape muna noon. Tapos sinayaan ko magbumiyahe ako. So, unluckily, sumasayad nga siya talaga. So, yun yung sa tingin kong cons niya. So, bakit sinabi kong minor lang naman siya? So, hindi naman siya totally talaga nakaka-affect or tipong hindi naman talaga malelesen yung yung pinaka-performance o kumbaga hindi naman mako-compromise yung performance ng shock mo saka ng pagdadrive mo. Kasi ano lang naman siya, manipis lang yung sayad niya. So, ang pinaka-solution natin dyan is tatabasan mo na lang siya dito. Ganyan, hanggang dito.
So, ngayon, tapasan natin siya. Tapos, check natin later kung tumatama pa. So, yan, kitang-kita naman sa mark eh. Ayan. So, kung sakaling malapitan. Ayan. So, yung canister, check natin. Focus ka. Medyo may tama. Ayan. So, yung masasabi kong cons niya. Pero yun nga, nasusolusyonan naman yan. So, yung last na cons mo, kung sakaling ganito yung preferred mong shock, medyo pricey lang din talaga siya. No? So, pag yung compared mo kasi sa price ng stock na shock, pag mga may debaso na, nag-range na yun ng around 2,000 to 3,000. Depende na lang din sa brand, no? Nga lang kasi kung i-consider mo yung factor kung ano yung advantage ng may baso compared mo sa stock shock. I-ano mo rin siya, gagawin mo rin siyang option kung bakit ka magpapalit. Guys, mga kaditso, upon checking nung tire hugger ko, mas minabuti ko na lang na hindi siya tabasan. So, nasa inyo pa rin yan siya kung tipong ayaw nyo nung may ganong issue. Pwede naman yung pwede naman yung baso is nasa ilalim. May mga ganon na rin nagpakabit. Ilalim baso niyan eh. So, pag halimbawa rin kasi nagpalit din kayo ng gulong na mas malapad, for example, 120/90/10. Yung stock shock niya, sasabit na yan siya dyan. Pag nag 120/90/10 kayo, sasabit na yan dito sa gilid. Yun ang pinaka sa tingin kong major cons yun. Pag halimbawang ganun yung nangyari sa inyo. So ito sa akin kasi, itong nangyaring issue na to, yung cons natin, sumasayad yung baso sa mismong hugger. So, nasa inyo na lang yun kung i-consider nyo siya na pangit, no? Pero sa akin kasi, okay lang naman din siya. Siguro kaya rin siya sumasayad is talagang yung ko kasi dito, yung pinaka-settings ko kasi sa kanya is 8 rotation ng papalambot. So medyo soft settings kasi yung ginawa ko sa kanya kasi nga always akong may back ride. So di ko na rin kinonsider na tabasan kasi manipis lang naman yung sayad niya. So hindi naman siya talaga kumakanto dito, no? So yung tipong dito siya nagbo-bottom out yung pinakabaso. Pag gano'n na nangyari, yan, pwede pa nating tabasan yan. Para sa akin para sa akin lang yun. Pag gano'n na nangyari, doon na tayo talaga magbabawas or hindi ko siya lalagyan ng rear shock na may baso sa ibabaw. So dito kasi sa case ko, is sa tingin ko naman okay pa rin naman siya. Hindi naman siya major factor, no? Para tabasan natin siya kasi parang sayang sayang yung tire hugger natin pag tinabasan natin siya. Mawala rin dikit. So, i-consider nyo na lang yung mga yan bago kayo magpalit ng rear shock na may baso. So, yan din yung mga i-consider mo pag magpapalit ka ng rear shock na may baso. Yung height ng pinaka-canister, na. So, kasi may tendency talaga na sasayad siya sa tire hugger. Okay? So, ito kasi medyo mahaba siya. Tapos, naka-soft settings pa ako. So, paano pa kaya pag rebound siya compression yung in-adjust mo? Ano? So sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga info, mga tips bago kayo magkabit or magpalit ng rear shock nyo. Shoutout na rin pala tayo sa mga Suzuki owners natin dyan na nagre-request ng mga ganitong tutorial sa atin. No? So shoutout kay Lotku Albino Dakdakers. Siya may shop siya na pwede kayo mag-purchase dyan ng mga rear shock na may mga baso. So meron din naman siyang mga walang baso. So, shoutout na rin kay Jeffrey Corrada. So, siya rin yung nag-PM sa atin para magkaroon tayo ng ganitong tutorial. So, shoutout na rin sa Team Ratbook. Number 1 yan. So, mga tropa natin dyan sa Team Ratbook, shoutout sa inyo. So, solid mga kalitso yan. So, shoutout na rin sa Team Bulacan na Suzuki owners. So, yun lang mga kalitso. So, sana may natutunan kayo sa video na to. So, don't forget to hit like, share, and subscribe na lang din para mas updated kayo sa mga videos natin. Salamat sa panonood nyo. Ride safe. Peace out.